Ay, magandang gabi mga boss. Ay, po. Init. Mukhang may tamang duda si Cedri sa mga Rimulya. Pakinggan natin Unang-una, nung November, nag-announce na may warrant na ay yung kapatid niya, si Ombudsman Boying Rimulya. Last year Di pa yun. ba? Last year pa yun. Sinabi mismo ni Ombudsman Boying Rimulya, nakita ko, may picture sa akin. Ano man yung tanungin niya? Di ba? O pangalawa, nung Sabado, sinabi niya, meron na siyang 10,000 pulis na may dragnet para daw hindi makatakas si Bato. Nalusutan niya siya nakaabot nga sa Senado. Tapos nung meron ng warrant na ina-announce na ando doon yung NBI, bigla namang humirit na wala daw valid warrant. Ano man yung sana tinawagan niya yung NBI director, ano ba yung hawak niyo, valid ba yan? Sasabihin sa kanyang valid, o di mag-aresto na siya. Yung problema dito kay Secretary John Vic, nauuna yung press con bago yung accomplishment. Kaya yung mga pugante dito hindi na nahuhuli. Unang-una, nung November, nag-anak. Tamang duda yata si Cedri ito pa Niya pinahanap. Tapos ngayon na meron na ng warrant at lumabas na si Bato, suddenly hindi daw pwede i-enforce yung warrant na yun. Kanino makakampi talaga itong taong ito? Alam nyo, kung binawas-bawasan niya yung kape-press niya, baka may nahuli siya Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Bakit hindi niya pinahanap? Tapos ngayon na tamang duda na si Cedri Ito mga boss nung inaresto si Trillanes mismo sa Senado noon kumpara sa ngayon kay Bato. And anything you will say will be used against you in the court of law in the Philippines. You have the right to an attorney, to your own choice, independent and competent. If you cannot afford one, the government will provide. You can understand. You understand? Yes, sir. Thank you, sir. Anything you will say will be used against you in the court of law in the Philippines. Senator Trillanes was arrested inside Senate premises September 25, 2018. Pina-arrest siya ni Digong. Ito ngayon yung kay Bato. Nung ina-arresto si Bato, tumakbo pa si Bato. You have the right to an attorney, to your own choice, independent and competent. If you cannot afford one, the government will provide. You can understand. You understand? Yes, sir. Thank you, sir. Ganito sana magsilbi ng warrant of arrest. Ano ba naman Ito Ako'y gibuhat ninyo. Look at Ano to Cebu City Police Office. Watch. The Cebu City Police Office has handcuffed and escorted former Cebu City Administrator Colin Rosell of the Cebu City Hall. Video. Na-videohan sa Cebu City Hall pa to Cebu City Hall. Ganito sana nung pa itong November 8, 2024. Ganito mag-aresto. Ako'y gibuhat ninyo. Look at you are standing and you are all armed. Ako naglingkod sa police. No? Ipaliw ko kuan be. I-live na. We are police officer. I-live na, i-live. Sige, live. I-live ninyo. No. No. Imposible na. Ayun. Puyog na lagi. Ayaw na. Ayos na sa kuman ni. Sige na, turne. Dili na gina kay na ako'y daghan nga rin nga gibuhat. No? Na ako'y daghan nga rin gibuhat. Ayun. Ayun.
Ayaw na. Bosas ah. Sige, huli mo. Bring in the police station. Ako muna puntahan. Ako muna secure. Picture. Mapalag pa oh. Wala rin, huli rin. Di sana mag-serve ng arrest warrant, di ba mga friend? Eto si Bato babae pa lang ano sa kanya. Kumumpronta raw sa kanya sa pagpasok sa sa Senado. Sinalya raw ni Bato Sabi nga nito si Matibag dapat ipakita nila yung talagang full video kung paano niya sinalya yung mga NBI na babae. Mantakin mo. Mahina. Dapat lalaki kasi yung pinag-serve niya ng ng warrant of arrest doon kay Bato, hindi yung dalawang babae raw. Sinalya lang ni Bato, laki-laki ni Bato sabay botak na si Bato, habulan na. Ganun nangyari. Mahina. Kung kay General Torre yan, huli yan. Tignan mo yung nangyari kay Digong, mga boss. Diba? Pati si Mediadea, pinapusasan ni General Torre, obstruction of justice ka. Ayaw pumayag di ba? Degraba yung isa, attorney rin ni Digong. Pumapalag din sila, bandang huli, wala. Sabi ni General Torre, kanina pa tayo rito kakalad ka rin na kita. Sumama na si Digong. Hindi na, sabi siguro ni Digong, dahil mukhang wala nang mangyayari rito, napaikutan na ng mga kapulisan ba't hindi pwedeng gawin niya sa Senado? Di ba mga boss? Pag-aari ng gobyerno yung Senado, hindi naman sa mga senador yan pera ng bayan ang nagbabayad ng renta niyan. Kung nirerentahan man niya, ilaw niyan, lahat ng kinakain dyan ng mga senador. Taong bayan nagbabayad niyan. Tapos, poproteksyonan ng mga senador? Hindi naman pala pwede talaga proteksyonan yan. Ang dami na nagsasabi, sila din Santa Maria, lahat. Ano na yan? Dapat talaga yan, ilang araw na. Yung warrant of arrest, di ba, pag may warrant of arrest ka, isi-serve mo yan. Maski na saan lugar yan. Pag nalaman nung tao nangyari, may warrant of arrest, nagtago. Pag may natip, nandun. Maski na, tutuktukin yun. Pag hindi binuksan yan, papasukin yung bahay na yun. Kasi alam nila, nandun yung wanted Yung seserban nila ng warrant of arrest di ba? Yan, alam na nila nandiyan sa loob ng Senado. Hindi pa nila di ba? Si Bato naman, alam mo naman, Bato na dati ka namang nanghuhuli. Na pag may warrant of arrest, pag hindi, ng panahon nyo pag ayaw pa huli, binabaril nyo na lang Pag pumapalag, binabaril nyo na lang di ba? Alam mo yan. PM mayor ka pa naman. Tsaka naging director ka pa nga ng sabi mo, ng Davao. Hindi pwede ang ginagawa mo, alam mo yan. Lalo na yung mga abogado dyan sa Senado ng mga, sila Kawatano, alam nila yan. Tsaka pala ito si Bato, mga boss. Sinakay lang pala ito, nakisakay lang. Sa van pala sumakay ito, sa van daw ni yung nanalong si Kawatano nga. Dahil kailangan yung boto niya. Kaya pinapasok dahil para makakuha ng 13 boto. Kaya napaka-importante ni Bato. Pumasok ngayon yung uto. Yun na ang inaabot mo ngayon dyan. Kaya nga, pinipilit na gawin itong si Kawatano na proteksyonan niya si Bato. Kakasuha siya nila Matibag na obstruction of justice. Ang problema nga, hanggang kailan yan? Inaantay daw nila yung manggagaling sa talagang ang galaw nitong mga Duterte allies nito ang tanging pag-asa nila Supreme Court magmula nung inaresto si Digong pigilan ninyo, ito may TRO, wala naman pala TRO, hawak-hawak, may TRO, pigilan ninyo yung replano, mga ganito, di ba? Tapos yun, nag-file naman itong magkakapatid na Duterte sa Supreme Court na naman, na ideklara
ng Korte Suprema na yung pagkaka-aresto kay Digong, illegal. Wala namang binibigay na desisyon yung Korte Suprema. Tapos ngayon, eto na naman sila turon. Nag-file na naman sa sabihin hindi pwede siyang arestuhin. Na warrant of arrest ng ICC. Kailangan daw manggagaling sa local court kung ano. Ang dami ng matatalinong tao na nagsasabing hindi na kailangan manggaling sa local court, di ba? To si Dean Santa Maria. Linaw nito mga pre. Magandang balita para To mga pre, no? Ito tinig ni Attorney Mel Santa Maria Jr., law expert pa, professor pa, Ateneo School of Law. Pakinggan nyo. Senado, may kawalan ng respeto sa batas. Yan. Sa iyo, Lourdes, at sa iyong mga tagapakinig. Kumusta ka naman, Attorney Mel? Bakit may mga nakikita na kaming kayamanan dyan? Oo, sign of wisdom niya, sign of wisdom. Sir, sandali, kasi wala kaming alam sa batas. Kayo mas alam niyo ho ito. Pwede ba yung custody sa Senado? Hindi pwede yun. Walang base yun sa konstitusyon, walang base yun sa statute natin. Yun ay tinatawag lang nilang tradition, protocol or something like that. Pero hindi. So talagang pwede nang pasukin yan at kunin na yan si Bato. Alam naman ni Bato hindi pwedeng lalaban ka. Pag lumabang ka, pinapatay ka, di ba? Sabi nga ni Digong, pag nalaban, barilin nyo na para matapos na ang problema ko. Di ba? Ba't ginagawa mo ngayon Bato? Tignan mga buhay ng mga friend. Dati siya nang huhuli. Ngayon siya ang hinuhuli. Ayaw naman magpahuli. Tuloy. Tinitinag ng tradisyon at protocol yung inuutos ng batas at yung mga nakatakda sa konstitusyon. Alam naman natin, Lourdes, no, na pwede ka lang hindi hulihin kung nasa session ka at ang penalty ng pinaparatang na krimen sa'yo ay below 6 years. Sinabi mo na nga kanina, ang crime against humanity is reclusion perpetua kung may namatay. 40 years yun, masyadong malayo sa bituka yung tinatawag nilang protective custody. Ayan. Pero sandali. So, kung hindi pala ito pwede, Pero yun ay pinipilit ni Kawatano. Dahil malabas nito, para si Kawatano nagpahamak dito kay Bato na kailangan ng boto mo para magpalit ng lideratura sa Senado dahil darating na yung kay Sara Duterte na impeach na si Sara sa Kongreso. Magta-trial dito dahil si Tito Soto forthwith talagang magkukumbin agad ang Senado. Kaya kailangan pigilan. Kaya kailangan si Bato. Ngayon yan ang inaabot mo, Bato. Hindi, wala ka ng lusot dyan, Bato. Pag nakalusot si Bato rito, mga friend, puta, nakatawa-tawa talaga itong batas na to. Nandyan na Hindi nyo maahuli. Si Bantag, hindi nyo rin maahuli dahil nagtatago. Ito si Bato, nagtago na ang 6 na buwan. Ngayon, nandyan na, alam niya. Hindi naman niya yung bahay. Hindi naman niya pag-aari ang Senado. Bakit kaya hindi nyo pasukin yan? Pag-aari ng taong bayan niya, Senado na yan. Di ba? Tuloy, Attorney Mel. so ba't hindi siya inuhuli? Okay, sapagkat ka nagkaroon ng negosasyon daw kagabi na parang status quo, doon muna siya doon sa Senado at yung mga NBI na tauhan uuwi na. Pero alam mo, Lourdes, magandang tanong ang iyong ginawa lang ngayon. Sapagkat titignan natin, sino ba dapat magbigay ng respeto kay Nino? Kasi sinasabi nila ko equal body, di ba? Senado, tsaka executive, NBI. Sino ba dapat ang magbigay ng respeto sa pagkakataong ito? Ang tingin ko dapat ang Senado ang nagbigay ng respeto sa ehekutibo. Bakit? Sapagkat sa ating konstitusyon, kanya-kanyang trabaho yan. Ang legislature, ang trabaho nila gumawa ng batas at mag-impeach. Ang executive naman ay public peace and order. Tsaka nga mga friend, Atty. Santa Maria, may warrant of arrest Valid, galing sa International Criminal Court. Bakit mapoproteksyon na Senado? Como senador?
Samantalang nung panahon yan, pag nakakusunadahan ka, tataniman ka na lang ng shabu, babariling ka na, last lalagyan ka ng baril sa kamay. Ng laban. Kukubrahin na yung premyo. Yung pabuya. Umuli ng dapat dakipin sa foreign affairs, kausapin ng mga banyaga, yan ang trabaho nila. Kaya kung titignan mo ang trabaho ng bawat isa, malinaw na ginagawa ng executive ang function nila under the Constitution. Iyon dapat ang respeto. Diba? Kung ang binulabog ay yung isang paggagawa ng batas, re-respetuhin ng NBI ang legislature. Pero sa pagkakataong kagabi, iyon ay ang pagpapatupad, enforcement, implementation of peace and order. May valid warrant of arrest pa. Dapat ginalang talaga ng Senado. Dapat ang nangyari, kinausap na lang si Bato at sinabi sa kanya, meron pong warrant dito at sila po ay nag-i-implementa lang ng batas, ginagampanan nila ang trabaho nila, dapat irespeto. Pero walang nangyari So, ganyan ang standstill tayo ngayon. Ang nangyari nga dyan, attorney, naghabulan na. Dahil pinrediksyonan nga ng Senado. Di ba? Dapat gano'n na lang Paano ba yan? Kulig. May warrant of arrest ka pala sa crimes against humanity. Kailangan namang sisira tayo naman dito kung puproteksyonan ka naman namin. Sana, ganun sana. Kaso nga, hindi nga kayang gawin ng Senado yun. Bakit? Kasi nga, inuto nila si Bato na kailangan dumating dito. Magkukulbin si Tito Soto. Kailangan mapalitan na si Tito Soto. Ganon. Yung nagkudita sila sa Senado, di ba? Yun ang... Sandali, teka, nagulat tayo doon, no, na walang pagrespeto, no, yung Senado sa nangyari nga kagabi. Pero, sir, sandali, yung mga kababayan natin nanonood, nakikinig. So, anong mangyayari? Diyan ka lang nakatira sa Senado? Nagtago ka lang dyan? Oo, alam mo naman, ang tanong, nirerentahan ba yung gusaling yan? Kung nirerentahan, ang taong bayan nagbabayad dyan. O pag-aari ba yan ng gobyerno? Kung ganon, walang may-aring senador dyan. Kaya nga, yung premises na yan, hindi naman kamukha ng embassy. Na ang mga embassy, nagwe-waive tayo ng jurisdiction sa paligid nila, sa loob nila, kaya hindi tayo nakakahuli. Hindi naman ganyan yan. So kahit ano tingnan mo, dapat wala na siya dyan. Ibig sabihin, ngayon, ang sinasabi ng Senado, Senate protocol or whatever, protective custody, ang punto dyan, protective custody versus utos ng batas. Sino dapat ang iiral dyan? Ang courtesy dapat nagbabaw sa utos ng batas. Diba? Pero attorney, sabi niya, lumapit siya sa mga local courts. Antayin ang decision nun. Plus, hinihiling niya rin kay Pangulong Marcos, actually, may mga luha-luha pa kanina na siya raw po ay kung pwede, ay sagutin na lang daw niya yung kasong yun sa local courts. Wag lang daw siya ipadala sa dahig. Pambahay. Yung kasong yun sa local courts. Wag lang daw siya ipadala sa dahig. Play natin yan. Opo. Kasi sabi rin ni Senator Peter Cayetano na o-honor nila kung ang makikuha nilang warrant ay nanggagaling sa local court. Explain natin, ha? Opo. Meron tayong international law. Sabi ng international law, isang krimen na universal. Ibig sabihin, pwedeng dinigin kahit sa anumang bansa ay yung crime against humanity. Talagang iyan ay isang international crime. Nasa saligang batas natin, Lourdes, na ang Pilipinas ay ina-adapt yung generally accepted principle of international law na parte. Hindi mo ba alam to, Kawatano? Yung sinasabi ni Din Santa Maria, abogado ka rin Iisa naman libro siguro binasa nyo. Ng ating mga batas. Ayan. O ang isang parte ng batas natin na yung crime against humanity. Ngayon, meron tayong batas, yung Republic Act 9851. Itong batas na ito, ang tulay sa international law. Ang sinasabi ng Section 17, Republic Act 9851, kung ang isang international tribunal ay iniimbestigahan na o inuusig na ang isang taong Wala akong binabasa si Din Santa Maria, Wala. Talagang
Nasa utak niya, no? Ganito sana ang mga nagiging presidente. Ratanganang gumawa ng crime against humanity, pwede nang ipahintulot ng gobyerno. Ang problema, pag tumakbo itong mga ganitong katatalinong tao, natatalo. Bakit? Walang pitya eh. Yun lang yun. Maski na anong ganda ng track record ni Dean Santamaria, hindi mananalo. Ganon din sila Atty. Carpio, Justice Carpio pa yan. Hindi mananalo sa eleksyon yan. Walang pitya eh. Kaya pera-pera nga lang eh. Kaya itong mga senador na to, wala silang pakialam sa mga tao, sasabihin ninyo. Sa 2025 eleksyon, doon tayo magkita-kita. 500 lang kayo, mga butante. O baka ma-magic pa sa balota. Doon sa International Tribunal ang pag-iimbestiga at kung kinakailangan, dadalhin pa doon ang suspected person. So, meron tayong batas, 9851. Kaya, therefore, nung nag-issue ang warrant of arrest ng ICC, tinatanggap natin kasi may 9851 tayo. Ngayon, kapit na naman natin sa Constitution natin. Opo. Sabi, Lourdes, nasa ating Bill of Rights, na walang sino man ang dadakitin maliban na lang kung merong warrant of arrest na inisyu ng judge. Kaya lang ang nakalagay sa ating Constitution, hindi naman sinasabing local judge lang. What you do not distinguish, we do not distinguish. At lalong-lalo na, because of Republic Act 9851, tinatanggap natin ang mga akto ng West sa International Tribunal. So, yun ang tulay, yun ang kabit. Kaya hindi na talaga kailangan ang warrant of arrest sa local court sapagkat tinatanggap na natin iyon. At isa pa, Lourdes, no? Ang tanong ng mga kababayan natin, bakit nga ba tayo pupunta sa ICC kung ang habla ay crime against humanity? Eto, Lourdes, masasabi ko sa ito, wala pang husgado o wala pang piskal na nag-hearing sa ating bansa. So, nag-umpisa at nagtapos ng tinatawag na crime against humanity. Walang may experience sa Pilipinas niyan. Kaya mas mabuti nang bigay natin sa mga dalubhasa. Iyan rin para proteksyon ng nag-uusig ng mga akusado para tama ang pagde-decide. At pangalawa, sa practical level, alam mo naman, highly political ang mga ihinahabla ng crime. Yun naman pala ba to eh. Ang problema sa iyo ba to? Bakit natatakot ka sa ICC kung wala ka kasalanan, sinasabi mo? Tingnan mo si Digong hanggang ngayon, hindi pa nagdidesisyon na kung guilty or not guilty. Dahil lahat ng pagkakataon, binibigay doon sa amo mo para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kumuha na naman, magaling yung nakuha niyang abogado ngayon. Bukas, pag-usapan natin ba to? Baka makatulong sa iyo yung abogadong nakakuha ng ang kumukuha na raw ng abogado ngayon, si Kitty, saka si Hanilit. Magaling daw, magaling. Bukas, tignan mo. Papakita ko sa iyo yung abogado na nakakuha ni Hanilet saka ni Kitty. Nananalo. Hindi kagaya ito si Kupalman, wala pa yata na ipanalong kaso ito eh. Lahat mahal-mahal pa sumingin. Against humanity, matataas na mga tao. Yes. Kung dito gagawin yan, baka hindi na talaga matuloy ang hearing sapagkat everyday may mga rally dyan sa korte. Bawat panig, lalong maantala. So on a practical basis, at saka on a legal basis, talagang mukha atang talagang dapat doon. So there is an advantage. Geographical and apolitical yung West doon, di ba? Okay. Talagang insulated siya. Sandali, attorney. So, bakit, may mga abogado rin naman po kasi siya. So, bakit umakit pa ho sila sa local court? Kung alam ho yung mga sinasabi nyo. Ang dami na nga nagsasabi nito ng mga international lawyer at mga ilang pang mga abogado. Pero siguro ang punto nila ay yun ang kanilang advocacy na basta't isinalang natin o ipinaubayan natin sa banyagang korte parang binababa natin ang ating sovereignty, parang gano'n. Siguro ang kanilang mga dahilan. Pero isipin lang natin, hindi ito pagbababa ng sovereignty. Ito nga ay pag-a-assert
ng ginawang batas nung rehimen ni President GMA. Alam mo ba itong Republic Act 9851, ang gumawa nito sila Juan Ponce Enrile, sila I think sila Trilonian, sila Sagisag, mga senador nating matatalino noon. Tapos, ang pumirma, Matatalino. Parang may ibig sabihin na Atty. Santa Maria. Mga senador na matatalino noon, bakit ngayon ba bagay? Ano ba masasabi niyo sa mga senador ngayon? Si Kimo, anak ko, Diyos ko. yan, si President Gloria Macapagal Arroyo. Iyan ay 2009 na batas pa. Nahandoon lang. Iyon. Nagkaroon ng sitwasyon na naaako dun sa batas na yon, ginamit. Oo. Ano pang masama dun, di ba? Oh, pero sandali, attorney. So ano po yung impact nito sa amin, sa ating bayan? Na anytime pala pwede na siyang hulihin, pero doon nagtatago siya, the aircon, sa Senado, may security. Anong impact nun sa amin, sa bayan? Sa Ang batas? impact natin. Nun sa amin, sa bayan? Sa Ang batas? impact natin. Ang galing magtanong ni Lourdes, ano? Ang galing magtanong kayo magtanong. Yung mga ibang host bukol magtanong tuloy. Maganda yung mga tanong, Ano impact natin sa atin, sa batas, Ang impact, Lourdes, dito natin nakikita na kaya nawawala ng tiwala ang ating ilang mga kababayan sa hustisya natin. Mismo. Sapagkat diba ang daming nagsasabi na may experience dito. The only way to prevent effectively ang krimen dapat may kasiguraduhan na yung gumawa makukulong. Kasi ang nangyayari sa atin, kung pwede pala tayong paikot-ikutin, ano? Kaya yung mga, mga hinahabla, naglalakas loob, total naman, papaikot-ikutin lang yan, hindi naman ako mahuhuli dyan. So yun ang impact sa atin, yung lalo nating nakikita ngayon, ang parang walang kagana-ganang gulong ng hustisya, no? Lalong-lalo na, isa pa, di ba, parati nating sinasabi, Lourdes, no? Para dalawang klase ang justice dito Doon sa mga malalakas at doon sa mahihirap lalong na-emphasize yun. Tama. Diba? Lalo talagang na-emphasize. Talagang yung mga sakit na sinasabi natin na dumadampi sa hustisya, paratang talagang totoo yun. So, yun ang epekto sa atin. Attorney, last, no? Tatanong lang ako ng konti. Ano po masasabi nyo sa pagbabago na naman ng ng pamunuan sa Senado at nagkataon na may impeachment na aakyat ho sa kanila? Oo. Sabi ng ilang mga senador, wala daw itong koneksyon sa nangyari sa mababang kapulungan na vote. Opo. Pero hindi natin matatanggal ang perception ng mga tao na may connection yan. Kasi what a coincidence, ano? Kasi isang spectacular event na nangyari sa mababang kapulungan, siguro may nakaisip, dapat ma-neutralize to. Ng another spectacular event dyan sa Senado. At hindi lang yun. Merong isang dadating na senador na hindi naman magpapalangkas ng batas, boboto lang. Palitan. President, Senate President. Parang gusto kong sabihin, Lourdes, tingnan nyo naman kasi ang context So, hindi nyo siguro mapapagkailan na yun. At kung bumoto, yung 13 people, iyon ang parang tinuturing ng ilang mga tao na talagang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. At alam mo, ang tuloy, ang nangyari ngayon, ang sinasabi nga ng mga tao, basta tumating ka, pumunta na yung trial sa Senado, malakas din si Sara Duterte. Kasi, para ma-convict siya, 16 Below 16, 15, 14, 13, wala. Acquitted yun. Di ba? Mas lalo atang mas lumakas ngayon. Kaya dapat tayo, ikaw Lourdes, nakasalalay sa'yo ngayon ang bayan. Dapat magpupuna tayo, magpupuna, magtatawag ng pansin. Bakit hindi tinanggap yung ebidensya yun? Tama. Di ba yung mga gano'n? Bakit ganyan? Para magkaroon ng pressure to mga West na sana gamitin ang kanilang konsyensya, hindi ang kanilang pagkaalyado. Kasi ito, Wala yan, Atty. Santa Maria. Konsensya baka mo. Walang mga konsensya yan.
pwedeng ipusta nga ho yan eh. Na-check na acquitted na si Sara kung sakasakali eh. Oh. Kasi hindi nila gagawin niya, kukuditahin nila yung Senado na yan. Nang ganun-ganun lang, na alam nilang matatalo, di ba? Maski na ano pa, ilatag mong ebidensya dyan, puta na, acquitted pa rin yan. Sasabihin lang ni Kawatano yan, yan nyo na lang yan. Talunin nyo na lang sa eleksyon. Tangin na. Laban to ng Lourdes. Opo. Accountability versus loyalty. Tama. Yan ang laban dyan. Sino mas madaming loyal? So, nadidiminish yung public office is a public trust. Pero tingnan natin, baka naman may mangyayari at susuriin nila talagang ebidensya. Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon po. Ebidensya. Bago tayo mag-collab, pakinggan muna natin si Bato. Mukhang bumibigay na. Binuhusan ko tubig, ha? Bago mag-concert. Sandali lang, ha? Baka mapagalitan ako ng mga upper class. Bakit? Sige lang. Yung line na. Ha? Yung line na. Yung line lang yung pinaka-importanting line. Ha? When bells for us are rung and our last stops is sung, let generations see our country free. Only due righteous way, those solid. Mukhang bumibigay na mga pre. Pinasusuko ka ba to? Inaaresto ka, hindi ka pinakakanta. Ano ka ba? Ranks of gray, thy virtues to display. Academy, oh hail to thee. Thank you. Salamat, ha? Mukhang malala na mga pre. Bumibigay na. Ano koleksyon ng kinakanta mo dyan? Pinasusuko ka. Inaaresto ka, hindi ka pinakakanta. Magkulab na nga tayo, buset. Dami natin naging topic mga pre, no? Susan de la Cruz, shout out. Sayang talaga, wala si General Torre. Sana may nabiyahe na naman sa dahig. Ilang buwan siya absent with pay, tapos biglang umapir para bumoto. Hay, tama na daldal. It's time for you to fly. Baka malate ka sa flight mo. Susan de la Cruz ulit, oh. Calling General Torre, please come forward. Badly needed ka dito. Hala. Susan ulit, oh. Si Sentry ang congresswoman. Si Sentry at Congresswoman de Lima sa Senado din hinuli. Sumuko ng maayos. Eto si Bato, ang bilis sa takbo. Takbo, Bato, takbo. Yun nga eh. Dized, shout out, ha. Dized, oh. Gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors. Gandang gabi, Dized. John Paulo Garcia, shout out. Are you joking ba to? Wala kang pinatay? No joke. Ikaw nga ang nag-implement ng killing, di ba? Mga utos sa'yo. Oh, yun nga, tanga-tanga po, tanga. Mary Lebron, shout out. Shirley Jaser, shout out. Pareho Pilipino, pero ang dami nilang pinapatay ng mga Pilipino. Kagigil ka, kalbo ka. Para kang batang nagsusumbong sa mga DDS mo mga DDS mo. Yan, buti nga sa'yo. Sunod pa more sa inuutos ng puon mo. Kandara pa sa takot. O, yun nga, di ba? Hoy, mga senador, mahiya-hiya naman kayo, putang na. Hindi naman si Bato nagpapasweldo sa inyo. Mamayang Pilipino. Tangin ng mga to. Shirley Jaser, oh. Ngayon, nakikiusap kay BBM na wag siyang ipadala sa dahig. Ipadala ka talaga ni BBM sa Netherlands kasi sinabi mong pinaka-worst ang pamahalaan niya. Tungang. Yun nga, gago nga, nakikiusap tapos putang na, binabasos mo. Bonano, shout out. Palabas siguro. Sigurado Posas. O, di ba?
Chupisa Bunao, shoutout. Good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Kuya, pwede po bang tanggalin ni BBM si Ombudsman Remulla? Pwede. Siya nag-appoint yan. Siya lang pwede tumanggal dyan. Ang problema, hindi na. Ombudsman na yan eh. Oh. Yat, impeachment lang yata nakatanggal sa mga ganyan eh. Yung John Vic, baka yun pwedeng tanggalin. Ramon Valencia, bossing, nasobra niya ata si General Stone ng panahon niya. May sinabi yan. Sabi niya, sige, patayin ninyo, sunugin ninyo, pati ang mga bahay nila. Napanood yun ng National TV. Oo, napanood ko rin yun, Ramon. Nakikita ngayon sa mga TikTok at FB. Isa yan sa ebidensya na ginamit ng ICC. O, diba? Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Sana okay ka lang, friend, ha? God be with you always, my friend. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless Kalat ni, ha? Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, napanood ko rin yung si Gong Din, na tinuro siya na isa si Bato sa DDS, kaya isa na naman yon sa ebidensya. Masarap siguro ang pagkain dyan sa Senado. Gusto yata ni Bato na gawin board and lodging ang space sa Senado. Sabi ni Sandok, nakipag-wrestling daw si Bato. Nakita sa CCTV na out of balance siya. Mabuti na lang at may CCTV, kundi nadagdagan nila para madiin ang mga NBI. Ang problema nga, Ramon, hindi daw, sabi ni Matibag, hindi pinakita nung sinalya niya yung dalawang babaeng nag-aano sa kanya ng search warrant, ng warrant of arrest. Sinalya niya sabay takbo. Sabi ni Matibag, nung pagpasok ni Bato, Ramon Valencia ulit, bossing, totoo naman na walang batas nung panahon ni Digong nyo. Akalain mo, si Mayor Espinosa nakakulong na, gabi, dinala ng warrant. Anong warrant of arrest? Hindi. Search warrant ang dinala. Kasi hindi naman pwede warrant of arrest. Kasi arestado na, nakakulong na nga. Kaya search warrant, mantakin mo, putangin na nakakulong. Dadalan mo ng search warrant sa loob ng kulungan. Putangin na, klaseng katangahan nyo. Tapos binaril sa loob ng laban daw. Ayun, na-promote pa yata yung police on. Hindi, tapos nilakad ni Digong. Laya! Murder, ginawa niyang homicide. Hindi nagpiyansa. Ganun katibay si Digong. His Excellency. Dapat ganun ka rin. Ramon Valencia, bossing, nung panahon ni Cristo, isa lang ang Judas. Ngayon, 13. Anak ng pusa talaga. Tama ka dyan, Ramon. Ramon ulit, bossing, pabor ako na tanggalin na siyang Senado. Puro kalokohan na lang ang mga batas na gagawin yan. Puro may mga anomalya ang mga Judas na yan sa gobyerno. Kahit si Loren, yung anak niya, may kaso kaya siya bumalimbing. Yung Loren, yung pinagtakahan nila, paano bumalimbing? Cherry Garcia, shout out, ha? Parang gago ka ba to? Ano ka ba? Senador ka ba? Senador ka, di ba? Parte ka din ng gobyerno, bobo mo, gago. Galit si Cherry Garcia. Ramon Valencia ulit, bossing, mga utak luga na lang ang maniniwala sa mga senatong na yan. Saludo kami kay Senator Trillanes. Maski ako, tukayo ko yan, saan rin ako eh. Cherry Garcia, 66 years old na ako. Ngayon lang ako nakaranas ng magkaroon tayo ng Senado na ganitong kawalang hiya, mga senador. Ang kakapal ng mga pagmumuka. Pares tayo, Cherry. Matanda lang ako sa inyo 3 taon. Ha? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase mga senador. Putang ina. Cherry Garcia. Kasalanan yan eh. Sabi ko na nga itong comment. Itaas din niyo yung putang ina kwalifikasyon ng mga aplikante sa putang ina. Cherry Garcia. Pilipino citizen, marunong sumulat, pwede yan tumakbo senador. Putang ina, ano ko lang. Pati baliw, nakakatakbo. Tanginang yan. Ano yan? Si Kibulong nakakulong na, nakatakbo pa. Putang ina, ano yan? Cherry Garcia. Wag mo kaming gagawin ba to? Madali lang ang mga transfer ulul. Wag mong gawing tanga ang mga tao, tangina mo. Nagmumuraw si Cherry, Jane Labay na. Xerox, palit ulo si Bato, sabi ni Cayetano. Bato, umaten ka sa Senado para iboto ako. Boto ko, akong Senate President at akong bahala sa'yo. Sabi ni Bato, sige, basta proteksyonan mo ako.
Tawa si 3J Show. Di naisip ni Bato na kahit proteksyon na siya ni Caldero, no one is above the law. Limitado lang ang proteksyon niya at madadala siya sa dahig. Eh pag hindi ito nadala sa dahig, inutil tong mga ano to. Tangina. Inutil yan. Jane Labay na. Tingnan mo pag may warrant of arrest ka, putay na hindi ka nagpakita, wanted ka. Kita mo ka hinahalughog lahat yung lugar nila to. Si Bantag, lahat ng mga bahay niya pinapasok, hinahanap siya. To si Atong Angot, di ba? Yan nandiyan na sa Senado. Ayaw niyo papasukin. Kabuta, lokohan? Jane Labay na. Kaya si Rox, ang nangyari, naging presidente si Caldero ng Senado at si Bato sa dahig naman ang punta. Naisa niya si Caldero. Naisa siya ni Caldero. Tanga eh. Tanga. Jane Labay na. Si Rox, tanong ko lang, kung madala si Bato sa dahig, 12 na lang ang silang DDS sa Senado. Paano yan? Kung botohan na sa impeachment ni Sara, kulang sila. Hindi, siyam lang kailangan eh. Acquitted na si Sayad eh. Ted, shout out Ted. Para mahuli lahat ang mga nagtatang kriminal sa loob at labas ng ating bansa, ang mabuting gawin para sa akin ay palitan si Rimulya ng DILG at ilagay si Trillanes. Tanggalin si Nartates sa pagka-PMP at ipalit si General Torres. Silang dalawa ang tunay na lingkod ng bayan, matapang, may paninindigan at pinananagot ang dapat managot ng walang takot. His Excellency, amoy. Pastor Joffrey, shout out. Takbo ba to? Takbo. Tawa ni Pastor Joffrey. Friend Shervin Sapeda, shout out. Annalisa Apolinar. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Alam mo po, Xerox, masasabi ko lang po dyan, basta wag nang pakawalan pa. Wag nang pakawalan pa po yan si Bato. Yan na po ang kanyang karma. Kasi nagtutumulin po siyang pumuntas dyan sa Senado para po mabilang ang kanyang boto at maiupo po sa pwestong investigative body. Di ba, Sir Rox? Sobrang nagpapatawa ang mga bugok na inutil. Alam mo, Sir Rox, ganito po ang nangyari. Ganito po ang naging amoy ko diyan sa kuditan na sa Senado. Alam ko pong yan, mga pinutukan po ng lintik na mga yan, nag-meeting at nag-usap-usap at pinagplanuhan po nila mabuti yan. Kasi alam po nila talagang tagilid po si Sayad kay Soto. Yun nga, yun, friend. Kaya nga si Bato, nakisakay lang siya sa ban ni Alan Peter kay Kawatano, di ba? At sa ibang senador, kaya nag-umpuk-umpukan po ang mga bugok kasi ang alam po nila, basta nailusot po nila si Sayad sa gilid ng bangin, basta mailusot po nila si Sayad sa gilid ng bangin, malaki po ang pag-asa nila. Makakatakbo po si Sayad at mananalo at siguradong piyesta ang mga bugok kasi maabsuelto po sila sa mga kaso nilang pandarambong at pagnanakaw sa limpak-limpak sa kaban ng bayan. Ang kaso nga po, Sir Rox, andyan po si Lord. Hindi po siya papayag na magwagi ang mga halimaw at manaig po ang sobrang kasamaan para po sa ating bayan. Alam ko pong marami na pong pagkilos na nagaganap para po yung mga sukab maturuan ng leksyon at naitapon po sila lahat sa dapat po nilang kalagyan. At yun kulungan po ng baboy. O kaya po sa kural ng mga kalabaw. Sir John Lloyd, ano na masasabi nyo sa pangayon mga sir? Sa mga simplang ninyong paandar, di ba? Sobrang nakakahiya. Ikaw ang pinuno ng DILG pero ang resulta napakalaking simplang at buta. Kung si General Torre pa yan, baka na-turn over na yan sa ICC matagal na. Ano pa? November pa. Putang ina. Yung pala alam na nga ni John nito si Boeing tinimbrihan pa si Bato.
Pinasalamatan naman siya ni Bato, di ba? Salamat kay Ombudsman. Sabi ni Bato kahapon, di ba? Ay, nako. Yan nga ba ang sinasabi ko po, Sir Roxy? Sa angas at saltik, kami ang number 1. Sa tunay na aksyon, lagi kaming semplang. Nakakahiya kayo, hoy mga sir. Pati tuloy kami nadadawit sa puro kapalpakan nyo, mga leche, uwi na. Mga leche, uwi, mga buwisit, kinam. Kung hindi kaya trabaho at walang ipakikitang sa resibo, ba ano po ba iniintay po natin? Sino po? Sino po ba ang... Sino po layas na dyan sa pwesto ninyo? At hayaan nyo na pong yung walang daga sa dibdib ang hayaan ninyong magtrabaho, puro lang kasi kayo ganyan, mahusay lang, puro pasikat, walang maipakita, puro bisaklat, pwe. Ewan ko sa inyo, che, galit tiya deli dyan sa mga babayan mo yun. June Lagon, my friend, pastor. Good day, Manong Roque. Bago na pala ang DDS ngayon. Duterte Duwag Squad. Si Digong, di nagpakita ng kay Waldy Carbonell. Baste, no show sa Torre. Sara, no show sa Congress. At ang pinakaduwag, si Bato. As in tumakbo at nadapa siya sa takot. Talaga lang. Ay, naku, Bato. Marilo Pabian, shout out ha. Good day po muli tayo sa mga Warriors. Ito na yung sinasabi na walang pagsisisi sa simula. Kaya nandyan na si Bato sa sitwasyon na yan. Nagtago siya ng 6 na buwan sa pag-iisip niya na matakasan ng batas. Pero nagpakita siya bigla sa Senado na sa halip na humingi ng pasensya sa buong Pilipinas sa ginawa niyang pagtatago at ang nakakagulat, siya pa ang galit. Yun nga, di ba kapal na mukha? Then suddenly, may maghihintay na palang NBI sa kanya para arestuin sa crimes against humanity. Sa totoo lang, hindi kasi in good faith ang pagpapakita niya. Totoo, bilang bumoto sa pagpapalit ng liderato, yun ay para protektahan ang kinakaharap niya. Kahit yung komposisyon ng new leadership puro may bagahe. Kaya maraming nagsasabi, baka di magtagal itong new leadership. Oo nga, totoo. Kasi nakita naman natin ang mga buhol-buhol na nakakahiyang senaryo. Takbuhan, bugbugan, sigawan, nakamulagat ang ating lahat. Nakamulagat sa ating lahat. Bakit ito nangyayari? Itong lahat ng ito ay dahil sa maitim na balak nila, lalo na sa pag-akyat ng articles of impeachment. Kaya, Lord, huwag mo po pababayaan ang mga Pilipino dahil sa klase ng mga namumuno sa aming bansa. God bless us always. Rodelio Felipe, shout out. Senado, taguan ng mga demonyong senador. Ikulong na dapat lahat ang mga may kaso. Ewan ko nangyayari. Ombudsman. Hanggang ngayon wala pa yung sinasabi mong kasunod ni Rebilla. 3J Shop, shout out. Sa sobrang daming ganap ngayon, umariba pa ito si Kimo. Ayaw pa awa, talagang aagawan pa siya ng eksena si Bato. Si Kimo nga dapat ang kasuhan ng Ethics Committee dahil nagsusuklay sa loob ng session hall. During a hearing, meron pa bang babastos sa ganun? Hi Kimo, ang tagal pa ng ipagtitiis ng Pilipino sa mga antics mo. Kaya nga, tangina. Minamalas-malas ang Pilipinas. Butang ina, baka maging vice president may hype na yun. 3J Show pala ito. Para sa akin, Sir Rox, inisahan lang si Bato ni Caldero. Si Caldero nakangiti dahil SP na siya. At ikaw, iyak-iyak dahil sa bibiyahe ka na sa dahig. Kasi naman nananahimik ka na sa lungga mo. Nagpadala ka pa sa matamis na salita ni Caldero para iboto mo siyang SP sa Senado. Sa bagay, maigi na rin yun dahil di ka nahahanapin ng NBI. Mga ilang araw lang at madadakip ka na rin. Totoo yan. Hindi, ang talagang nito si Bato, hindi si Caldero. Ang talagang nasa tuktok niya, mailigtas si Sayad. Kasi nga, sabi nitong si Tito Soto, na forthwith magkukumbin ng Senado.
para maumpisa na ang trial. Ngayon, puta na, wala na yan. Didribble na lang na ididribble ni Kawatano yan. 3J share po nito. Nga pala, Xerox, nakakatawa itong mga eksena sa Senado. Yung NBI na aresto kay Bato, ay siya pang pina-aresto ng Senado. Yun nga eh. What in the world? Yung aaresto yun na nag-motion kay SP Caldero na ipa-aresto mga NBI, ibang klase rin talaga. Masira nga ang ulo yung Senado. Tangin ng Senado yan. Eddie Luna, shout out. Hello Karox, kumusta at magandang araw sa inyo dyan. Para sa akin, kahit maglumuhod siya kay BBM, di dapat patawarin dahil isa siya sa bumaboy sa bansang Pilipinas noong panahon nila. Parang manok lang kung patayin nila ang mga kawawang maliliit. Tama lang yan, mabulok sila sa kulungan. Akala ko ba napakatapang nito si Bato? Yung pala, sa salita lang, ang tunay na pagkatao pala, isang duwag. Kita mo naman kung tumakbo, nagkakandara pa. Ngayon, tumatawag sila sa Diyos, pero ang amo nila, nagminura ang Diyos, hindi nila pinagsabihan, huwag ka nang magpaliwanag, De La Rosa, at puro katangahan mo lang yan. Basta, harapin nyo ang batas at doon kayo magpaliwanag. Kung wala kayong kasalanan, palalayain ka. Ang problema sa'yo, mas malaki pa ang takot mo kaysa sa katawan mo. Talawan, di kaya sa Tagalog, Karox, duwag. Duwag ka pala. Salamat, Karox. God bless you always. God bless, Eddie Luna. Eddie Luna ulit to. Mag-isang oras tayo, mga pre. Tama ka, Karox. Lumitaw lang si Bato para makumpleto ang boto nila kay Sara Duterte at para palitan si Tito Soto. Bakit kailangan nilang palitan si Senate President Tito Soto? Kasi masama ang mga gagawin ng mga hayop na yan. 13 demonyo sa Senado yan. Dapat mawala sa mundo. Sama ng mga pamilya nila, mga hayop sa dilang hayop. Alam naman natin na ang plano nila ay para kampihan ang hari ng mga magnanakaw at mamamatay tao. Kaya Karox, huwag ka nang umasa na mai-impeach ang anak ng halimaw. Salamat ulit, Karox. Daming dada ang duwag. Di ba? Wala na yan. Eddie Luna ulit to. Sa buong mundo, Pilipinas lang ang may 13 senador na demonyo. Hindi para sa mga taong tama ang katwiran nila, pabor sa mga nagnakaw. Pabor din sila sa mamatay tao, mga sa bagay. 4 nga na senador ang sobrang magnanakaw. Wala pang kadala-dala. Salamat sa Karox. Yan si Cayetano, isang hudas din yan. At puro kasinungalingan din pinagsasabi pabor sa mga kasama niya. Ang amo niyan ay si Duterte. Yun nga, wala naman ibang amo sila kundi yan eh. Eddie Luna ulit to. Ito naman si BBM, yung magagaling na public servant, inaalis niya sa tamang posisyon. At ang ipinapalit ay mga lalamya-lamya kagaya niyang si isang maitim ang muka. Sinong pangalan? Sinong pangalan niya, Karox? Hindi naman bagay na DILG, forma lang tapos nag-aambisyon magpresidente. Si John Dick nga, taas naman ang pangarap niyan. Wala namang nagagawa, puro lang ngawa. Pareho lang sila ng kakambal niyang maitim pala. Maiitim. Wala kayo, puro lang kayo dada. Magkapatid na maitim. Salamat, Karox. Nga eh. Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, Prenay Bingson, shout out. Brother Elias Ischo, shout out. Hanggang bukas po muli, mga friend. Ay, nako Lord. Dami tayo naging topic ngayon, no? God bless. Good night, mga friend.